Ma'am Sunshine, ikwento niyo po kung anong reklamo niyo. Bumili po kami ng lupa na binibenta po ng tita ko sa GMA Cavite. Ngayon po, nung fully paid na po yung ibang member, doon po sa Munting Pangarap na village, yung sa inaabil po namin na lupa. Hindi na po siya sa amin nagpapakita. Tita mo si Sally Lorenzo, anong ginawa niya? So, inaya ka ba niya na Hindi, sumali? actually po, invite po ako ng kawork ko before. Sumama po dun sa orientation, dun po sa pagguha po ng lupa. So, nung sumama ka sa orientation, ano pong nangyari? Nagulat po sila, bakit daw po ako nandun? Kasi hindi daw ako yung kaharap nila. Okay. Yun, ganun po yung nangyari. Tapos pinakinggan ko po yung paliwanag nila, okay naman po, maganda. So, na-convince po ako na kumuha. Kasi hindi naman po ibang tao eh. Kaya nagtiwala po ako na okay. Ano po ang pagkaka-explain nila doon sa orientation, ma'am? Yung sa binabenta nila na lupa, nagkakahalaga po siya ng 300 plus. Okay, 300,000. Ilang square meters ho? 62. Ma'am Joby, kayo po ba, ganun din ho ang amount ninyo? Ganun din ho ba ang pamamaraan ng Ma'am, yung pag-engganyo sa sa akin inyo? kasi po, nainganyo lang ako ng kumari ko. So, since, Sino ho si Kumare? Yan po. So, since siningganyo niya po ako, nagtiwala ako kasi sabi niya, kabatchmate niya. Sino ho ang kabatchmate niya? Si Sally? Sally Okay, Tege. sige po. Sally Tege, Lorenzo Tege, yan po. Kabuha niya talagang pangalan. Pagdating ko po, July 16, 2021, tumanggap ng pera po. Ako po yun. Nagbayad kami ng matik na 6 lots po yun. 4 sa pangalawa kong anak at isa sa panganay ko at saka isa sa akin. 6 lots na 62 square din ho? Yes po. Okay, so magkano ho ang Kaya, ibinayad ninyo? Totally, ma'am, Kumpitin natin. total po ng binayad ko 1.7 plus kulang-kulang 1.8 po lahat. May Okay. resibo po ito. Lahat ho kayo, ganun ho ang naging sitwasyon. May nag-aya sa inyo, either kamag-anak, kakilala, na may nagbebentahan lahat po ng yan. lupa. Ganun Tatlo din ho kami ang yan, ma'am. presyo. Lahat ho 300,000. 316 po. So may iba-iba naman. Pero yung Same po, parehas lahat. 300. 16 sa amin total. ano ho, lahat ay... Para-parehas, ma'am. Kasi may parang subdivision layout na po yun. Na-layout po nila. Yung total lot area is dinivide po nila. So, ang kada cut po is 62 per square meter. Pero Okay. ang ma-enjoy po namin kapag nabayaran namin yun is ang mapupunta lang sa amin is 45. Kasi yung ay magiging common area. Yung Okay. So 62 minus yung kung ano yung common area ninyo, 45 lang matitira. Ngayon, Ma'am Sunshine, nung kayo ho ay nagbayad na ng 300,000, ano na ho ang nangyaring sumunod? Ganito po, since fully paid na po, nag-ask po kami kung pwede na po namin patayuan ng kahit man lang bakod. Kasi karapatan mo po namin yun, fully paid po kami. Tama. Ngayon, ito na po, kinuusap po namin yun. Ayun nga po, yung tita ko. Si Sally. Yes. Sabi namin kung pwede na ba namin patayuan. Ang dami niya pong, alibay na Kagaya ho ng ano? kakausapin daw muna yung landowner kung pwede since daw po kasi parang ganito po yung nangyari eh. Hindi po lahat fully paid. Kailangan daw po, bago kami makapagpatayo, dapat po lahat ng kasama namin is fully paid. Napaisip kami, so gano'n yun katagal kung hintayin namin yung iba. Ano ang sabi ng tita niyo? Siyempre, tita niyo to, so medyo mas may personal kayong pag-uusap. Ano ang sinabi niya sa inyo? Ang sabi niya po, kakausapin niya daw po si landowner. Never po kasi namin nakaharap yung landowner eh. Ang pangalan nung landowner is si Concepcion Pascual. Ito ho yung sinasabi din ni Sally. Parang itong picture na to ay looks familiar. So si Sally po sa ngayon, nasa ano ho siya? Ayun nga po, hindi na po namin siya makontak. Tinatry namin tawagan, nagre-ring lang pero hindi po nasagot. Nagtatanong din po ako sa mga anak niya kung nasan yung mama nila. Sagot nila sa akin, hindi nila alam kung nasaan. So lahat ho sila na kasama doon sa orientation, hindi nyo na ho nakukontak? Wala na po. Kailan nyo huling nakausap si Sally? By January po. January, so April. April 18 lang. Nung April, ma'am, wala na siyang... Noong April 18, ma'am, nabigla lang siya kasi dumalaw ako sa bahay nila. Oh. Kasi parang binigla ko talaga. Pagpunta Okay. ko doon, parang na-shock pa siya. Sabi ko, Sal, nagyakapan pa kami. Kaya nga yung picture na yun yung picture na nagyakapan kami, ma'am. Kasi sa tuwa ko lang na nakita ko siya. Kasi sabi ko, Sal, huwag mo naman akong lukuhin. Yung mga anak ko, tinuruan ko na mag-invest. Kasi sabi ko, hindi anak na habang buhay ay nasa abroad kayo, kailangan mag-invest kayo.
sumunod po yung mga anak ko. Yun ang masakit sa akin. Kasi na-stress ako dyan, ma'am, dahil yung mga anak ko naging masunurin lang eh. Sino ho ang kausap ninyo sa Munting Pangarap Village Homeowners Association? Si Sally din ho ba? Wala kami ibang kaharap, ma'am, kundi yung Sally, pati pagtanggap ng pera siya lang Hindi siya. niyo po ba nakausap, ma'am? Baka may board of directors ho sila kasi dapat po may ganun kung sila po ay legitimate na Homeowners Association. May nag-check na po ba sa inyo sa SEC, ma'am? Wala pa ho. Okay. Hindi ko alam kasi basta't kami po nainganyo lang dyan. Para din sa impormasyon ng mga kababayan nating nanonood at para na rin po sa inyo hindi po kasi dapat tayo agad-agad naniniwala. Kahit na ho kamag-anak nyo ho iyan, lalong-lalo na ho kung wala ho kayong nakikita o pinangahawakan na titulo. May nakita man lang ho ba kayong titulo? Ma'am, binigyan din kami. Yan titulo ho ba na pinakita sa inyo ay photocopy lamang po? O na-check nyo man lang po ba sa LRA kung ito po ay legitimate na titulo? Hindi ko na nasikasong i-check yan, ma'am. Kagaya ho nun, bago ho bumili ng lupa, siguraduhin po na mag-verify po tayo pwede pong sa local registrar ho natin kasi doon naman po meron tayong tax declaration na tinatawag kasi syempre pag may lupa ho may tax declaration ho na binabayaran. Ngayon titignan nyo kung sino ho yung nakapangalan doon or kung hindi man po doon pwede ho kayong dumiretso sa ating Register of Deeds kagaya nga ng kakausapin natin ngayon para po i-verify yung titulo na pinangahawakan ninyo. O sir, marami po tayong mga complainants dito at maaari po ba namin sir na tulungan nyo kami dito sa pag-verify ho nitong TCT number T731497. Meron ho ka ba kayong information? Yes, ma'am. Based po doon sa record po natin, yung transfer certificate of title number 731497, pwede ko ba malaman, ma'am, yung hawak nilang titulo, yung mga biktima po natin, kung ano po yung pangalan na nakalagay doon? Ang nakalagay dito, sir, na registered person is si Majoric Corporation. Yes, ma'am. Based, ma'am, sa record namin, natugma naman kami, no? Yung hawak nilang TCT number, although, ma'am, narinig ko kanina is photocopy, upon verifying, ma'am, sa ating records po, ang owner po niya is Majoric Corporation po. Okay. So si Majoric Corporation, sir, yung titulo ba niya na yan, meron, kagaya ng sinabi nila, subdivided na po ba talaga yung lots dyan? At meron mo bang encumbrances yan, sir? Wala pa, ma'am. Ito, ma'am, malaking parsela pa po ng lupa ito na sumusukot po ng 5,000 metro kwadrado po. 5,126. May encumbrances ba yan, sir? May annotation ba? Wala pa po ngayon. As of today, ma'am, wala pong encumbrance po. Okay. Saka, wala pong pending application po kung ano man. So wala din silang pending application maski po sa DSUD or maski po sa... Wala, ma'am. Wala pa po. Pero record, ma'am, namin, plain and simple, TCT number lang po nandito at saka po yung title niya. Wala pong pending application, whatever registration po. Deed of sale, application po sa other agency po, wala rin. Baka pwede nyo kong kunin itong oportunidad din na ito para po matulungan din kami na ipalagana po sa publiko kung ano ho yung mga dapat nilang tandaan sa pagbili ho ng lupa. Kasi this is not the first time, attorney, yes, na ma'am. nakakaharap tayo ng ganitong kaso. At marami na ho talagang naloloko, lalo na ho dyan sa lugar ho ng Cavite. So, sa mga ating po mga nagbabalak pong bumili ng lupa, siyempre, number one pong hanapin nyo, yung titulo. Kung may hawak po yung original title po, sana makita nyo. At the same time po, kung sino yung kausap nyo. Siyempre po, number one, harap nyo si titulo at the same time po, yung mismo may-ari ang inyong kaharap. Tama. Pinapakita po yung titulo. Kung ang hawak naman po ay original title din naman po, kunyari, hawak talaga yung original title at hindi naman siya ang may-ari, hanapan nyo po ng special power of attorney. Na sila po ay otorisado makipag-usap, makipag-transact dyan po sa lupang kanilang binibenta. Second po, kung walang ganyan po, pwede, kung ang hawak po naman ay photocopy. Siyempre po, pwede po tayong sumangguni sa isang register of deeds para po ipa-verify yung titulong binigay sa inyo kung existing po yung number na yan, kung existing po yung owner na yan. Nga lang, ma'am, dati po mga nakikinig, may pagkakaiba po na magbe-verify po kayo i-verify namin na tama, existing ang TCT number na yan, existing yung registered owner na yan. Yan po, ma'am, yung bine-verify namin based on our records. May pagkakaiba po kasi, okay, na-verify natin, existing yung TCT number, existing yung registered owner,
baka ipagpalagay tawag po dito, makumpiyansa yung Tama. bibili na okay, existing pala eh. Ang nagiging problema niyang ganito, na-verify, okay, tama si TCT number, tama si registered owner. Ang problema po, yung ibibigay na title sa inyo, baka po yung ibigay na title sa inyo is fake na o spurious. Siyempre ma'am, ang ating pangarinong mamamayan nung bumibili, hindi po nila alam yan. So madi-discover lang po yan once na nag-transact na sila sa register of deed at ipinakita nila yung title na binigay sa kanila ng supposed to be seller nila. Attorney Alarcon, meron ho ba tayong impormasyon dito sa Majoric Corporation nung sila ho ay nagparehistro? Baka meron ho kayong GIS or any information about the directors or owners po nitong Majoric? Based on sa system ma'am, hindi naka-upload po yung kanilang transfer kung sino man yung pinanggalingan ng Majoric Corporation papunta sa kanila. Hindi po naka-upload yung mga documents. Ang aking mga gagawang tulong, no? Papacheck ko po kung may records pa po tayo dito nung ginawang conveyance from the previous owner to Majoric para makuha lang po lang natin yung details ng Majoric Corporation. Sige po, Pwede sige ko po. ipatupo mo sa inyo once na makompleto ko po yung pag-research po natin. Ganito na lang sir, kami ho ay makikipag-ugnayan sa inyong opisina. Ibibigay din ho namin yung kopya ng mga resibo, pati ho yung title Sige na po ma'am, sige po. meron dito para ho matrace natin kung sino ho yung mga involved dito sa lupa na to at matulungan Sige, ho ma'am. natin sila Sige, na ma'am. makapagsampa Sige, ng ma'am. reklamo. Yung dating ginagawa po natin, of course, attorney, samahan po namin sa tanggapan niyo po dyan sa NBI para po masimulan na po natin yung investigasyon, attorney. Itong anak ko na fully paid na, nabigyan po ng certification. Nakatunayan po ay bayad na siya. Ito po ma'am. Pero hindi ho titulo. Hindi po ma'am. Okay. Ngayon, kaya hinahabol na lang po namin na sana kung nakabigay siya doon, ibalik na lang sa amin yung pera dahil yung lote talaga po parang nilak na nila eh. Hindi na kami nakapasok. Nako, tignan nyo, dito pa lang sa title pa lang po ng dokumento, kung makikita nyo ho, tatakpan ko na Huli lang na ho nga yan yung binigay, ma'am, sa detalye. Diyan pa lang sa titulo, sa pangalan ho, nakalagay ay deed of conditional sale ang tawag. So may tinatawag ho tayo na deed of conditional at may deed of absolute sale din ho na tinatawag. So pag ganyan ho na deed of conditional sale ang nakalagay, ibig pong sabihin yan, may condition ho yung pagbili ninyo ng lupa. Hindi ho yan absolutely inyo. Kagaya nung nabanggit kasi ni Ma'am Sunshine kanina, ang expectation po ninyo was pagkabayad nyo ng 300,000, pwede nyo na hong patayuan ng bahay. Ay naman po kasi yung sabi nila eh. Yun nga po ma'am. But yung dokumento ho na napirmahan, hindi ho yun yung nakalagay. Kaya importante din ho ma'am na maintindihan ho natin kung ano ho yung mga dokumentong ating pinipirmahan. So sino ho yung officers dito? Kami pong dalawa niya. Kayong dalawa. O ano ho ang masasabi nyo dito sir? Kayo ang pumirma nitong certificate of full Pinapirma payment. lang po sa amin ni Ma'am Sally yan. So ibig nyo sabihin Kasi- si Sally, pag sinabi niyang pipirma kayo, pipirma lang Kasi kayo? parang in-appoint lang po kami sa office sa gunong posisyon para lang merong siyang gagamiting taga-pirma. So wala ho kayong kaalam-alam sa ginagawa niya? Kasi ano lang po, bumili rin po kami sa kanya ng lupa. Lupa rin po kami dyan. Napatayuan nyo na po ba yung inyo? So, full payment po yung isa ko. So kapareho lang ho nila Kaparehas lang kayo. po kami. Kayo ho ba nakakuha ng TCT or kahit anong ebidensya Ganyan din? lang po, mga kapatid nila. Bakit naman ho kayo pipirma sir ng ganito? Yun po yung sabi niya, pirmahan daw. Tapos, kasi nga, full payment ng... Kasi kung member. tutuusin sir ito, sasabihin ko na sa inyo, kung tutuusin dahil kayo ho ang sino ho ba kayo dyan, Carlos? Kung tutuusin ho, kayo ang nakapirma dito, maaari ho kayong i-implicate nitong mga taong ito. Dahil kayo ho yung allegedly nagbebenta, yung buong asosasyon nyo ho. Ginamit lang po kami, ma'am, sa... nang nisalit para lang makapirma, ma'am. Baka may way naman kayo na makapag-usap kay Sally. Nagtago na po siya. So kapareho lang nila. Parehas lang po. Naghahanap din Okay. po kami. Biktima lang din po kami. Wala din kayong napatayuan na lupa. Kayo ho, sir, ganun din ho. Parehas lang po. Sino ho kayo dito? Si William, treasurer ka pa sir, wala ka bang na-receive na pera? Sinong naghahawak ng pera sir? Siya rin po ang may hawak ng mga ganung... Si Sally lahat. So lahat ho ng ito, ang sinasabi ninyo sa akin, ay si Sally lang lahat ang Yes, pati nag-isip. pera ma'am, siya lang talaga mahawak. Pati pera. Yes. Pati resibo Wala siya pa din. ako nakaharap ng mga officer ngayon ko nga lang Naku mga po. nakita yan.
Ngayon lang kami nakita-kita, ma'am, lahat ng mga yan. Okay, sige. Marami po tayo na-discover dito. Siguro ma'am, maganda pahiram ako nitong mga dokumento. Explain ko further doon sa labas sa kabilang studio kasi medyo may mga iba pa pong dokumento dito na hindi ko pa nakikita. No? But in essence, tutulungan ho namin kayo, Ma'am Sunshine, Ma'am Juby, at sa lahat po ng mga nandito or kung meron po kayong kakilala, kung willing kayo, matutulungan po namin kayong ilapit ito sa ating NBI Anti-Fraud Division. Sa totoo lamang ho, ito ho ay proseso. So, hindi ko ho maipapangako na overnight ay maibabalik ho yung 300,000 but lahat ho ng aming magagawa or makakayang maitulong gagawin ho namin sa aming pamamaraan ho. Okay? Salamat. Kay Ma'am Sally Lorenzo naman po, kung kayo ho ay nakikinig, bukas ho ang aming tanggapan. Kasi tinatry ho namin kayong kontakin pero wala hong sumasagot. So baka po may nais kayong ipaliwanag, baka may explanation naman ho kayo, maaari din naman ho kayong lumapit sa amin dito sa Wanted sa Radyo. Yun po. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po. din. Thank you po.